Sec Vince, meron Oo. kayong sinabi just recently, no? Pagkatapos nyo pumanumpa, ang sabi nyo, iba-blacklist nyo po yung mga Opo. contractors na may napatunayan na may ghost projects talaga yung mga proyekto hindi Opo. natin mahanap. Pero yun pong mga contractors naman na nauugnay ngayon dito sa mga anomalya, halimbawa yung nakatanggap ng bilyong-bilyong proyekto na, may plano din po ba kayo na isali pa sila dun sa mga susunod na bidding na gagawin ng DPWH? Alam niyo po, ano po yan, no? Kailangan po talaga ano, maglinis hindi lamang sa loob ng DPWH, kundi kailangan din po nating linisin itong sistema ng pagpili ng mga gagawa ng mga proyekto ng bayan. No? And kita naman po natin sa investigasyon sa Senado, sa Kongreso na medyo may problema po talaga dito. No? Ano po, and I think ito po yung wisdom ng ating Pangulo sa pagtayo nitong independent commission. No? Kasi sinabi ko nga, Ma'am Sa, no? Hindi po ako investigador, hindi po ako prosecutor, hindi nga po ako abogado eh. Hindi po ako law enforcement agency, no? Kaya importante po yung pag natayo na po itong komisyon na ito, yung working relationship with the DPWH, no? Kasi ako po talaga nandito to clean house, pero at the same time, pagka po merong mga contractor na obvious naman na ghost, nabalitaan ko po kasi, Ma'am Sa, no, Sir Ted, to give it context, no? Tinanong ko po kasi ano ba ang proseso sa pag-blacklist? Nakita ko po, napakahaba pala. At napakadami pang mga, kung ano-anong mga requisitos, kung ano-ano pang mga proseso na kailangan gawin, no? Sabi ko, kung ghost yan, hindi pa dapat automatic yon? Ghost nga eh. So yun po, tingin ko po kailangan baguhin din po yung prosesong yun. So magsisimula po kami doon, no? Pero siyempre po, no? Kung ano po ang ebidensya makakalap ng Kongreso na eventually mapupunta din sa Independent Commission, lahat po ng kooperasyon at kailangan ng Independent Commission, ibibigay po ng DPWH.